So, good day everyone. Meron na naman po tayong pag-uusapan na 5 common mistakes during opening para po ito sa mga beginners to intermediate players. So, ayan. Meron na po tayong pag-uusapan. So, base dyan sa diagram na bibigay po sa inyo. Kung gusto nyo ba maranasan yung ganyan, yung ganyang mga opening, no? Pag ayaw nyo po maranasan, gawin nyo po itong mga tips na to. Pag gusto nyo naman maranasan yan, huwag nyo na itong gawin. Okay? So, kasi ito yung mga tips na pwede kayong maging aware sa mga ganyang klase ng opening. So, start na po tayo, mga kaibigan, sa ating video. So, ayan na nga po. Kung ayaw ninyo mangyari yun sa inyo, sa opening pa lang, is huwag nyo itong magagawin. So, number 1 is we're going to palagi na lang natin ini-ignore yung mga banta ng kalaban or ignoring opponent's threats. So, paano yun? Paano yung pag-ignore or paano yung pagkakamali na yun? So, for example, ito E4, E5, knight to F3, tapos knight to C6, bishop C4, bishop C5, so Kyoko piano, C3, tapos dito nag D6, castling, bishop G4. Dito obviously naka-threat ang queen, or I mean na-pin ang queen, no? Pero dito, since meron nga po ditong trap, nag-exhibition yung white, hindi niya iniisip yung threat sa queen. So, pwede. Bakit? Kasi wala naman pong checkmate pagdating dito. Bishop takes C7. After that, walang kasunod. Useless. So, tendency ito na lang. Tapos capture. Atras ang bishop sa B3. So, lamang na lamang yung black. Tignan niyo po ang evaluation bar. Sobrang black advantageous. Okay. Pangalawang pagkakamali ng mga beginner players is hope chess. Ito po yung umaasa na lang sila sa pagkakamali ng kalaban, which is napakalaking mali po. Dahil pagkatira po ng queen h5, imbes na ang gagawin po ay pwedeng g6, okay, pwedeng queen e7, okay, ang ginawa ng knight f6, gustong paalisin yung queen, hoping atras ng queen somewhere. It's either queen f3, queen e2, or queen d1. Pero hindi, meron na checkmate sa f7 pawn. So, pangatlo natin is common mistakes ng mga beginner to intermediate ay greedily grabbing pawns. So, ito yung sinasabi ko. Ayan, tinatawag po yung Petrov defense. G6, ayan. Gusto niyang uhinin yun sa pag-aakala meron siyang sacrifice na ganito, pero wala lang po yan. Threat lang po yan kasi may harang. Kinapture, capture, so safe. Safe ang position dito. Although, medyo na-damage yung king side ng black king, pero one piece down pa rin ang white. Yun lang ang drawback. One piece down ng white. Yan ang hope chess. So, umaasa ka lang na magkakamali kalaban. Mali-mali po yan. Dapat ang tira natin from the opening studies, opening book lines, and opening attacks and defense. Next is exposing castle king. So, paano yun? Yung pag-expose ng castle king. So, ganito yun. F4, capture, di ba? Typical pattern po yan sa Vienna. Typical pattern po yan sa Vienna. So, pattern pa lang po ito, no? So, hindi po ito yung talagang pinaka-actual. So, pattern pa lang po ito.
So, mali po yung ginawa ng black kasi gusto niya po may expose yung black king. So, although gusto niya matake pero nonsense, illogical kasi wala naman dyan sa tapat niya yung king ng white. So, logically, napaka-illogical po ng G5 ng black king. So, sample lang po yan sa mga threats and possibilities na mangyari sa board pero napakababa po ng chance na magawa yan. So, ito yung mga ginagawa natin nung immature pa tayo sa mga paglalaro or nung bata pa tayo. So, D4. Bigyan natin ng example. Nag-London tayo. Kunyari, naglo-London system tayo. 6, C3, C6. Dito sa London, typical na pattern itong Queen B3, Queen to B6. Pero pag kinain po to, takes advantageous po ito sa black. Tingnan nyo po ang evaluation bar. Negative 9 or negative equal. Pero kasi bakit advantageous? Kasi na-open po yung file ng rook. So, delikado po ito sa white. Delikado na ang white mag-castling sa king side, sa queen side. Kaya pag nag-block siya ng pawn, automatic ganito. Siyempre, ganito, parang overback. E6 casting. So, yan kadalasan po ng mga bata tayo ganyan, no? Ginagaya natin yung tira kalaban. Pero, actually, dapat mag-isip pa po tayo ng ibang opening, ng mga anti-opening ng ganito, anti-opening ng ganyan, para malaman natin kung paano panalo yung laro. Wag ganun na yung sa board. So, yun lamang po. I hope na meron kayong tunan sa video nito. Kung hindi ka pa po nakapag-like and subscribe, again, don't forget to like, share, and subscribe. And ito na po pala yung part 2 ng video natin nung kahapon. Or nung sa last video. Part 2 na po ito. So, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe. So, yun lang po. God bless. Keep safe.